Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may nagtatanong sa akin nung nakaraan kung ano nga ba daw yung daily routine ko. Kasi daw hindi na nila napapansin na may tagihawat ako. So nung nakaraan kasi madami. So ano daw yung daily routine ko nga na helper ako dito sa Hong Kong and kung paano ko naiiwasan yung tagihawat. Kasi marami sa mga Pilipina dito ang maraming tagihawat kasi nga dahil sa alikabok sa paglilinis dito sa bahay ng amo namin. So, ang tekniko or ano is naghihilamos ako ng Dove na sabon. And then, next is ginagamit ko itong RDL. Ayan. So, kada gabi lang ako gumagamit nito. So, nilalagyan ko yung mukha ko, nililinis ko. And pagkatapos nun is nilalagyan ko nitong Nivea cream. Ayan. Depende. Ayan. Ito. Nivea cream. And then, minsan, depende sa mood ko. Minsan, itong lanolin cream. Ayan. So, ayan. Depende sa akin kasi pwede din to sa face. Parang moisturizing cream ko. And then, ano lang ako, magli-lip balm sa gabi. Naglalagay ako ng, lip balm sa lips ko para hindi siya, grabe yung lala. And, sa umaga naman is maghihilamos lang ako ng Dove na sabon. And then, diretso na kaagad ako. Lagay na itong, Nivea din na cream. Ayan. So, ayan lang yung sa umaga ko. Sa gabi lang ako naglalagay ng RDL, Nivea cream, and then yung lip balm. Ayan. So, ang sa buhok ko naman is, kumapal-kapal na tong buhok ko ngayon. Kung hindi niya tatanungin, hindi ako nagsusuklay. Already 10 months. Hindi ako nagsusuklay. Promise. Hindi ko na ginagamit yung suklay ko dito. So, 'di ba sa Pilipinas, mostly is nagsusuklay tayo. Pagdating dito sa Hong Kong, hindi uso suklay sa akin. So, yung sabon yung shampoo na gamit ko is hindi siya yung shampoo na matapang. Dati Palmolive ako. Etong Palmolive ko, tingnan nyo, 1 dosena to galing Pilipinas. Meron pang natira na 3. Parang binigay ko pa ata sa kaibigan ko yung nito, 3 din. So, ito natira, 11 months na to dito. So, hindi ko na siya ginagamit kasi grabe yung falling hair ko. So, yung ginagamit ko is yung shampoo dito ng mga Chinese. Ayan. So, pang siya, eto, self repair. Yung isa neto is yung purple. Ayun yung gamit ko ngayon. Para siyang amoy ng bata. Yung Johnson powder na purple. So, ganun yung amoy niya. So, yun yung gamit ko para sa buhok ko. And hindi ako nagko-conditioner. Yung keratin ko na galing Pilipinas, isang malaki yun. Ayan, ganyan. Pinaghirapan ko pang bit-bitin yun sa airport. Hindi ko na ginagamit. Puno pa siya. Nagsashampoo lang ako and hindi ako nagsusuklay. Ginaganyan ko lang yung buhok ko. And then, ayan, wala na siyang falling hair masyado. Yung kaibigan ko is namumroblema siya kasi nga ang dami niyang falling hair. Sabi ko sa kanya, wag siyang magsuklay. Kasi nakaka-falling hair talaga yung suklay ng suklay. Buhok lang yung, kamay lang yung ginagamit kong magsuklay. And yung shampoo ko is eto, ayan. So, 10 months to, isang shampoo, 10 months ko to magagamit. And yung shampoo dun sa CR ngayon is kulay purple pero same brand neto. Ayan. And then, sa sabon naman, yung sabon ko sa katawan is Mannings, yung body soap. Pwede din na Dove. Ayan, depende sa inyo. And, mas focus ako sa kamay. So, ang laki na, papakita ko sa inyo yung ko ha. Wait lang. Wait. Tignan nyo guys kung gaano kalaki yung eto, maliit ko na Vaseline. Siya, ilang ml ba to? 100 ml. Eto, 500 ml, 450 ml. Grabing laki na ito. Ito yung gamit ko sa kamay. Ito, kada gabi. Ito yung gamit ko. Ayan, sobrang laki niya. Pinakamalaki na to ng Vaseline. Ito yung gamit ko sa kamay. Mas focus ako. Kamay at paa ko yung ginagamitan. Yung paa ko, mas maganda pa yung paa ko sa kamay, sa paa ng amo kong babae. And then, yung ko is Haplas Efficacent. So, hindi ako naglo-lotion masyado kasi okay naman. Makinis naman yung katawan ko. Maliban na lang nung winter, tinadtad talaga yung likod ko ng kate kasi nga sa tubig na mainit na nililigo ko. Kung napapansin nyo, ayan marami yan. Ayan. So, yung gamit ko naman is ito.
lotion ng Mannings, pero hindi ko na siya ginagamit ngayon, napapagod ako. And more on, ano lang, ayan, hand cream din, minsan, pero focus ako sa kamay, dito kasi, grabe yung pagod natin sa buong araw, and yung kamay ko is, bugbog talaga siya, kaya kailangan ko talaga siyang i-refresh. Kailangan kong maglagay ng kung parati nyo napapansin, diba, kahit nagbablog ako, naglalagay ako ng petroleum sa kamay kasi nagdodry talaga yung kamay ko. So far, ayun lang naman yung daily routine ko. Wala naman akong masyadong hanas sa buhay. As long as meron akong Vaseline, as long as meron akong RDL, kasi yun yung sa mukha ko. And nga pala guys, kapag sobrang may times talaga na sobrang kati ng mukha ko, yung ginagamit ko is DL. Alam ko hindi to advisable sa iba kasi nga may nag-post nito sa TikTok na ito yung ginagamit niya sa tagihawat niya, and nabash siya na hindi kayo nagbabasa, yung mga nurse, ewan ko, mga dermatology, basta yung may mga pinag-aralan about sa skin. Hindi kayo nagbabasa, hindi naman yan para sa ganyan, hindi yan para sa tagihawat, bakit yung ginagamit. Pero sa hiyangan kasi yan, hiyang ako dyan, ano ko na yan nagamit, 10 years na. First kong nung 18 years old ako, and nagkatagihawat ako sa Pilipinas. Hindi pala tagihawat, chicken skin. Kasi mahilig akong kumain ng itlog maalat. Basta puro manok kami sa araw-araw. Fried chicken sa bahay, adobong manok sa bahay, tinola sa bahay, pagpasok sa trabaho, itlog maalat. Araw-araw yan, may itlog maalat ako, favorite ko yan. And then, fried chicken uli sa McDo, Jollibee. Kaya, grabe talaga yung balat-balat ko dito, parang balat ng manok. And sabi ng kapitbahay namin, try ko daw yung BL. Aba, nung tinry ko yung BL, ang ganda, ang kinis. And then, kahit yung tagihawat ko sa mukha is nawala. So, simula nun, BL na yung ginagamit ko. And, na-discover din ng mga kapatid ko, and nanghingi sila sa akin, nilagay din nila sa buni nila, ayan, nilagay din nila sa chicken skin nila kasi nga nagkakaroon kami. And BL lang yung ginagamit namin. So far, hanggang ngayon, maka-BL kami. So, nag-aagawan kami niyan. Kapag may nakita silang BL doon sa kwarto ko, kinukuha yan nila. And pag may nakita naman ako sa CR, kukunin ko din. Ginagamit ko din. So, more on BL ako pag nagkakatagihawat. Ito yung pang-ano ko sa tagihawat, BL. Nakakatanggal siya ng mga peklat-peklat ko sa tagihawat. So far, alam nyo nung nakaraan, napakarami yan. Ngayon, wala. Makinis na yan. Peklat na lang yung natera. Ayan. Dito banda, meron. Ayan. So far, ayan lang naman yung yung routine ko, and sa katawan talaga, namaya talaga ako. Hindi ko alam. Kumakain naman ako. Pero, ayan nakikita nyo na yung mga karubkub ko dyan. So, nung nakaraan, 94 na lang ako, 94 LBS. So, ngayon, nasa 98 na yung LBS ko so far, diba? May 4 na nadagdag. Basta kain lang ako ng kain, and hindi na ako masyadong grabe kung magtrabaho ngayon, na dati namamagayan dito, map pa lang yung gamit ko, grabe, bugbog na yung katawan ko dito, kasi sabi sa akin ng amo ko, yung map daw gamitan ko daw muna ng Dettol, so lahat yung lilinisin ko, and pagkatapos banlawan ko ngayon ng tubig. Ngayon hindi na ako nagbabanlaw ng tubig, lalagyan ko lang ng konting Dettol yung map, yung balde ng mop, and then ayun na, hindi ko na yan babanlawan ng tubig para hindi ako masyadong pagod. So, na lang talaga, diskarte na lang para hindi naman tayo grabing pagod na pagod. So, as long as nakikita nila na trabaho ako, basta mabagal ako gumawa ngayon, okay lang, at least, may nagtatrabaho ako. Basta pagdating ng alas 2 ng hapon, matutulog talaga ako. And dati guys, hindi ako natutulog. Yan din pala yung number 1 na reason kung bakit nung nakaraang buwan, yung dugo ko is napakakonti. Yung isang napkin, ang dami ko pang napkin dito kasi yung isang napkin sa isang araw, hindi ko yan mapuno. Sobrang konti, ang sakit ng puson ko. Tapos, nitong umalis yung amo ko, nagpuntang Dubai, nakatulog ako ngayon ng 7 hours every day. And then, basta grabe yung pahinga ko kasi nga, naglinis lang naman ako ng bahay, and ang diskarte ko, uupo ako habang naglilinis. So, hindi ako masyadong pagod. And then, hindi naman ako linis nung wala sila, basta nagtatrabaho lang ako. And then, natulog ako, yan. Tapos, nung bumalik na sila, nasanay na ako na yung tulog ko is maaga na always. Minsan, kahit nung nandito na sila, nakaka 6 hours ako mahigit na tulog, 7 hours. Kasi minsan dati,
12:30 or 1 tsaka ako natutulog and gigising ako ng alas 5:30. Pero ngayon, natutulog ako ng 11, minsan 11:20, gigising ako 6. Ayan, diskarte na lang para mabilis akong matapos ng pagluluto. So, ang nangyari is lumakas na yung regla ko ngayon. Pero masakit pa din siya, pero hindi na sobrang sakit katulad nung nakaraang buwan na nanginginig talaga ako na nagpaalam sa amo ko. So, kanina masakit siya, pero hindi ganun. Kaya ko siyang i-tolerate. Hindi katulad nung nakaraan na hindi ko talaga kaya. Parang mamamatay talaga ako nun. So, ngayon, kanina, as of kaninang alas 9 lang naman nagsimula yung regla ko. Nakadalawang palit na ako, pangatlo ngayong gabi. So, napuno lahat yun, and yung dugo ko is napaka-red na red. Siguro isa din sa main reason kung bakit konti yung dugo natin is kulang talaga tayo ng tulog. So far yun yung nakikita ko. Pag maganda yung tulog ko, maganda din yung agos ng dugo ko, ano din malakas. And gustong-gusto ko talaga pag nararamdaman kong lumalabas sila kasi hindi ko nararanasan to eh. Masyadong konti yung dugo ko pag lumalabas. Ito yung isa sa mga problema ko. Gustong-gusto ko, naiinggit ako sa ibang mga tao na nagpa-pampers na kapag may regla sila. Pero nakakatakot din daw yun. Pero gusto ko yung ganun kasi hindi ko naranasan yun. Nung nakaraan nga, nung grabe din yung tulog ko, and nung pumunta kami sa parents ng amo kong babae, parang 3 hours pa lang, tapos napuno na siya, and natagusan na ako, and nung time na yun, talagang grabe na yung tuwa ako nun kasi syempre, tagal-tagal kong hindi nagkaroon ng ganyan kalakas na dugo. Naiinggit ako sa iba na ang lakas ng mga dugo nila. So, isa pala sa main reason is yung hindi tayo nakakatulog ng tama. And pagkain, dapat healthy. Simula nung umiinom ako ng sabaw-sabaw nila, gumanda na din yung ng katawan ko. And guys, pampakinis pala ng balat, kaya pala yung mga Chinese is maganda yung balat nila. Hindi sila umiinom ng pure na malamig na tubig. Nakikita ko sa amo ko, parang kalahati ng baso nila is mainit and kalahati is malamig. Kaya sobra sa maligamgam yung ng tubig nila. Mainit talaga na parang hindi ko kayang inumin. Pero sila naiinom nila yun. Pero konti lang sila uminom ng tubig, pero hindi sila umiinom ng hindi mainit. Kaya maganda yung kutis ng katawan nila. Tayo kasi mahilig tayo sa malamig. Pero so far okay naman katawan natin. And hindi sila nag-i-expose sa sunlight. Kahit konting sunlight lang yan, nagpapayong sila. Tayong mga Pilipino is laban talaga sa init. Wala tayong pakialam. Yun pala yung sekreto nila, kaya sila pumuputi. Ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye bye.